Nakulong sa isang buhay na impyerno kasama ang isang mapang-abusong asawa na nagpapanatili sa kanya na ikinulong at binugbog siya sa pinakamaliit na bagay. Kaya paulit-ulit na sinubukan ni Sojin na tumakas ngunit sa bawat pagkakataon nahuhuli siya at kinaladkad pabalik sa bangungot. Isang araw natagpuan niya ang lalaki na magpapabago ng lahat. Nakita niya ang isang grupo ng mga thug na humahabol kay Por kaya sinabihan siya ni Sojin na sumakay sa kanyang sasakyan. Tinulungan niya itong makatakas sa parking garage. Kaya nasugatan ang palso ni Sojin at dumudugo ng husto. Inihinto ng lalaki ang sasakyan sa harap ng isang batika. Pero nung bumalik siya dala yung gamot kaya wala na si Sojin. Kung iisipin ng tadhana nagkita silang muli ng gabing iyon sa isang rooftop. Kaya't si Sojin na lubos na desperado at sinusubukang iwasan ang kanyang mapang-abusong asawa ay malapit ng tumalon. Ang lalaki na labis na nag-aalala ay nagsimulang pumunta sa kanya upang pigilan siya ngunit siya ay bumagsak dahil sa biglaang pag-atake sa puso. Kaya kinailangan ni Sojin na tumawag sa 911 at bigyan siya ng paunang lunas. Nagising siya matapos matanggap ang emergency treatment. Ang sabi ng doktor kung ilang sandali pa ay namatay na siya. Gustong pasalamatan ng lalaki si Sojin ngunit natatakot siyang mahanap siya ng asawa. Kaya tahimik siyang umalis. Kinabukasan nasa balita ang kwento tungkol sa pagliligtas sa lalaki. Nanunood ng ulat sa TV kaya nalaman ni Sojin na ang kanyang pangalan ay Kang Woo at siya ay isang doktor sa isang cosmetic surgery clinic. Sa pagtingin sa kanyang larawan sa balita at pagkatapos ay sa kanyang sariling refleksyon sa salamin isang matapang na ideya ang dumating sa kanya. Mabilis niyang hinanap ang address ng clinic at pinuntahan si Kang Woo. Nakiusap siya na magsagawa ng cosmetic surgery sa kanya. Dahil mayroon na siyang perpektong mukha tumanggi si Kang Woo. Lahat ay gustong maging maganda ngunit kaya ayaw ni Sojin na maging mas maganda ang operasyon. Nais niyang ganap na baguhin ang kanyang hitsura at magsimula ng isang bagong buhay. Lumuhad siya at nagmakaawa sa kanya tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Gayunpaman kaya hindi siya makumbinsi ni Sojin. Hanggang kinabukasan ay may nag-aangkin na kamag-anak ni Sojin ang pumunta kay Kang Woo sinabi sa kanya ang lahat. Sa wakas ay naunawaan na ni Kang Woo ang pinagdadaanan ni Sojin. Nais niyang hindi maging mas maganda ang operasyon ngunit upang makatakas sa kanyang asawa. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang nagpasya si Kang Woo na tulungan ang kawawang babaeng ito. Bagamat delikado ang operasyon kaya determinado si Sojin na gawin ito. Makalipas ang mahigit 10 oras natapos din sa wakas ang operasyon. Gayunpaman nang magising si Sojin siya ay nasa estado ng gulat. Pagtingin niya sa sarili sa salamin hindi niya napigil ang mapasigaw. Sumugod si Kang Woo para aliwin siya. Pagkatapos suriin siya natuklasan niya iyon kaya nawala ang alaala ni Sojin. Hindi niya matandaan ang kanyang pangalan kung ano ang nangyari sa kanya o kahit ang password ng kanyang telepono. Dahil walang ibang pagpipilian kinailangan siyang pangalagaan ni Kang Woo pansamantala. Isang araw lumabas ang dalawa para mamasyal at nasagasaan ang thug na kanina pa naghahanap kay Sojin. Kaya naman instinctive na umiwas si Sojin sa kanya. Biglang naalala ni Kang Woo ang gabing iyon sa parking garage. Itong lalaking mahaba ang buhok ang nanguna sa grupong humahabol kay Sojin. Pinrotektahan niya kaya si Sojin pinalayas ang lalaki at pagkatapos ay dinala siya pabalik sa kanyang sariling tahanan. Ayokong harapin pa niya ang anumang panganib. Maya-maya nag-apply si Sojin ng housekeeping sa bahay ng isang mayamang pamilya. Pagpasok niya sa loob namangha siya sa sobrang karangyaan ng bahay. Gayunpaman hindi niya alam na ito ang mismong lugar dati niyang pilit na tinatakasan. Bumaba si Chan-ki na may hawak na dyaryo at bigla niyang binanggit na gusto niyang uminom ng tubig. Kaya naman agad siyang binuhusan ni Sojin ng isang basong mainit na tubig. Sa sandaling iyon ay nagtama ang kanilang mga mata kaya lubos na nabigla si Sojin. Hindi nasiyahan ang kasambahay nang makitang pumasok si Sojin nang walang pahintulot at papaalisin na sana siya. Ngunit nagsalita si Chan-ki at sinabihan siyang manatili. Kaya lang natanggap si Sojin. Hindi nagustuhan ng housekeeper kaya si Sojin at malamig siyang kinausap. Nagbabala rin siya kaya huwag magtsismisan si Sojin o pumasok sa basement nang walang pahintulot kung hindi ay matanggal siya sa trabaho. Pagkatapos pumirma ng isang kasunduan sa pagiging confidential kaya sinimulan ni Sojin ang kanyang araw ng trabaho.
Habang naglilinis ng dressing room nakita niya ang larawan ng kasal ni Chanki. Ngunit nakatakip ang mukha ng nobya. Curious na makita kung ano ang hitsura ng asawa ni Chanki kaya inabot ni Sojin ang takip nito. Pero maya-maya lang biglang tumunog ang alarm. Kaya nagmamadaling bumaba si Sojin para maghanap ng security hawak ang isa pang kasambahay na nagnakaw ng mga alahas ng asawa ni Chanki. Lumuhad ang batang babae nakikiusap sa kasambahay na huwag tumawag ng pulis o tanggalin siya. Gayunpaman tumawag pa rin ang kasambahay sa pulisya at binalaan ang lahat na huwag huminga ng isang salita tungkol sa insidente. Habang nagtatrabaho kaya madalas na napag-usapan ni Sojin si Chanki sa kanyang mga katrabaho. Bilang kanya, numero 1 tagahanga, kaya naman sobrang curious si Sojin sa asawa niya. Pero sinabihan siya ng mga katrabaho niya na pumunta ng Amerika ang asawa. Malamang naghahanda si Chanki para sa isang diborsyo kaya naman sila ay naghiwalay. Kaya naman natigilan si Sojin sa narinig. Nang maglaon habang nililinas niya ang sala nakita niya ang isang programa sa TV na nakaon si Chanki at nag-blur out. Bakit siya nakasuot ng silver tie kung hindi niya gusto ang kulay silver? Nang marinig ito nagbago ang mukha ng kasambahay. Paano malalaman ng isang bagong empleyadong tulad niya ang mga kagustuhan ni Chanki? Kaya hindi nakaimik si Sojin dahil ngayon lang siya nagsalita ng hindi nag-iisip. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Hinala ng housekeeper na si Sojin ay may lihim na motibo. Paulit-ulit niyang binalaan si Sojin na huwag. Kay Chanki sinasabing hindi lahat ay karapat-dapat sa kanya. Kaya't sinubukan ni Sojin na ipaliwanag ang kanyang sarili pakiramdam niya ay mali ngunit hindi nakinig ang kasambahay. Kaya tumalikod si Sojin at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nang makarating si Sojin sa pintuan ng basement bigla siyang na-curious kung ano ang nasa ibaba. Inihagis niya ang isang rolyo ng toilet paper sa hagdan at pagkatapos ay ginamit ang dahilan para kunin ito para makapasok sa basement. Ang madilim at malamig na kapaligiran ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Nang pupulutin niya ang toilet paper ay biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Ito ay walang iba kundi si Chanki. Tinanong niya si Sojin kung bakit siya naroon dahil bawal itong lugar sa bahay. Mabilis na ipinaliwanag ni Sojin na nalaglag niya ang toilet paper at bumaba para kunin ito. Nang tumalikod si Sojin para umalis tinawag siya ni Chanki at tinanong kung sino ang nagsabi sa kanya na umiinom lang siya ng maligamgam na tubig. Sumagot si Sojin na dahil isa siyang news anchor gusto niyang pangalagaan ang boses nito. Humingi siya ng paumanhin kung hindi siya komportable. Walang sinabi si Chanki at tumalikod na para bumalik sa kwarto. Bagamat hindi niya nagawang tuklasin ang basement mas naging curious si Sojin kung ano ang mga sikreto ng bahay. Isang araw sinabihan si Sojin na linisin ang wine cellar. Hindi sinasadyang nahanap niya ang isang cellphone. Noong una balak niyang ibigay ito sa kasambahay ngunit ang mayabang na ugali ng kasambahay ay ikinainis niya. Walang kamalay-malay ang kasambahay na ang teleponong hawak ni Sojin ay ang mismong hinahanap niya. Naglalaman ito ng ebidensya ng mga krimen ni Chanki. Sa pag-aakalang ito ang telepono ni Sojin pinagalitan siya ng kasambahay dahil sa paglabag sa mga patakaran na nagpapaalala sa kanya na ang mga cellphone ay dapat na nakatago sa mga locker habang nagtatrabaho. Kaya ipinagpatuloy ni Sojin ang paglilinis kasama ang iba pang maids. Dalawa sa kanila na nakakaramdam ng pagod ay umupo sa damuhan at nagreklamo tungkol sa kung gaano kahirap ang kasambahay. Nang marinig ito dahan-daang lumapit ang kasambahay. Mukha siyang kalmado pero sa loob-loob niya nag-iisip na siya ng paraan para parusahan ang dalawang katulong. Isa lang sa kanila ang tinawag niya pagkatapos ay inutusan ang tsismis na kasambahay na linisin ang daanan. Gayunpaman ang daanan ay malinis. Malinaw na sinusubukan lang ng kasambahay na manggulo. Patuloy ang pag-ungol ng dalaga. Lumapit sa kanya ang kasambahay at walang pag-aalinlangan sinampal siya sa mukha. Pagkatapos ay tinuruan niya ang kasambahay tungkol sa kung paano mayroong mga upper class at lower class na mga katulong at kung paano bilang isang taong lihim na umiibig kay Chanki at determinadong maging asawa nito hindi niya kukonsintihin ang sinumang magchichismas tungkol sa kanya. Sa pagtingin sa namumulang mukha ng kasambahay binalaan siya ng kasambahay na huwag magsalita ng masama tungkol sa iba sa kanilang likuran o sa susunod hindi na ito isang sampal lang. Nang gabing iyon naghahaponan si Chanki at ang kanyang pamilya.
Sinabihan ng housekeeper si Sojin na ibuhos ang alak. Gayunpaman pagkatapos magbuhos ng alak si Sojin ay hindi lamang umalis ngunit naglagay din siya ng isang plato ng pulang petsa sa harap ni Chan-ki na sinasabing ito ang kanyang paboritong saliw sa alak. Natigilan ang lahat. Paanong may bagong nakakaalam tungkol sa kanya? Nangangahulugan ito na sila ay nakatira ng magkasama o siya ay palihim na nagsasaliksik sa kanya. Nagdilim ang mukha ng kasambahay. Ipinapalagay niya na sinusubukan ni Sojin na nakawin ang kanyang lalaki. Nang makita ang mga kaina-hinalang tingin ng lahat ang kasambahay ay mabilis na nagsinungaling at sinabi niya kay Sojin ang tungkol dito. Sa wakas nang wala na ang iba sinunggaban ng kasambahay si Sojin. Hindi maipaliwanag ni Sojin ang sarili dahil nakalimutan niyang siya nga pala ang ginang ng bahay. Naging eerily tahimik ang kapaligiran. Sa kabutihang palad sa sandaling iyon dumating ang isa pang kasambahay na nagligtas kay Sojin at nagbabala sa kanya na huwag sawayin ang kasambahay na ang mga pamamaraan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng trabaho bumalik si Sojin sa tahanan ni Kang Woo. Nag-usap sila at nagtawanan ganap na malaya sa mga panggigipit sa trabaho. Pagkatapos ng mahabang oras na magkasama nagkaroon ng damdamin si Kang Woo para kay Sojin. Ngunit hindi siya naglakas loob na gumanti. Hindi niya alam kung anong klaseng tao siya noon. Marahil dahil sa labis na pag-aalala na panaginipan pa rin niya ang parehong panaginip. At kahit anong pilit niya ay hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang masamang tao hindi karapat-dapat kay Kang Woo. Sa panaginip nakikipag-away siya sa isang lalaki ngunit hindi niya maaninag ang mga katangian nito. Dahil dito ay lalo siyang na-curious sa kanyang nakaraan. Ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho sa bahay ni Chan-ki. Ngunit paano niya malalaman ang mga ugali nito? Alam niyang mainit na tubig lang ang iniinom niya na gusto niyang kumain ng pulang petsa kasama ang kanyang alak. Bukod dito alam niyang palagi itong natutulog sa kaliwang bahagi ng kama at maingat na inilagay ang kanyang unan sa kaliwa. Sa pagsaksi nito nakita ito ng isa pang kasambahay na kakaiba. Ang mga bagay na ginawa ni Sojin ay nakakagulat pa sa asawa ni Chan-ki. Katakataka ang kaalaman ni Sojin tungkol kay Chan-ki. Paano malalaman ng isang ordinaryong tao ang mga bagay na ito? May past relationship kaya sila ni Chan-ki. Nang marinig ito nakaramdam ng gulat si Sojin. Inimpake niya ang kanyang mga gamit naghahanda sa paglipat. Gayunpaman habang pababa siya ng hagdan na bangga niya ang magnanakaw. Hinanap niya siya at natuntun siya sa pamamagitan ni Kang Woo. Buti na lang at hindi niya nakilala. Itinaboy ni Kang Woo ang tulisan at ibinalik si Sojin sa kanyang pwesto. Ayaw niyang humarap pa siya sa panganib. Pinayuhan din niya itong manatili na nagmumungkahi na kung mapapaalis nila ang asawa ni Chan-ki na nasa likod ng mga pagbabante ay susuko na siya. Kung tutuusin malapit nang bumalik ang asawa ni Chan-ki kaya kailangan na lang nilang maghintay ng ilang araw. Sa pagkuha ng kanyang payo pumasok si Sojin sa bahay ni Chan-ki sa trabaho kinabukasan. Habang nililinis niya ang kwarto ni Chan-ki pumasok ang kasambahay para magpalit ng mga punda. Sinabi niya kay Sojin na si Chan-ki ay natutulog lamang sa kaliwang bahagi ng kama. Masaya na marinig ito tinawagan ni Sojin si Kang Woo para sabihin sa kanya na hindi lang siya ang nakakaalam nito. Alam din ito ng kasambahay. Paglabas ni Sojin ng kwarto biglang may asong sumugod palabas ng bakuran. Dahil sa gulat na paatras si Sojin nawalan ng balanse at nahulog sa putik. Tumakbo papunta sa kanya ang mabangis na aso. Sumugod si Chan-ki na mukhang nagulat. Ang aso ay mahusay na sinanay. Kinawag-kawag lang nito ang buntot sa mga pamilyar na tao at hindi kailanman naging palakaibigan sa mga estranghero noon. Sa puntong ito walang ideya si Chan-ki na ang babaeng nasa harapan niya ay asawa niya. Bagamat nagbago ang hitsura ni Sojin at nawala ang kanyang alaala na natili ang bango sa kanyang katawan. Kaya naman naging masunurin ang aso. Nang makita si Sojin na nababalot ng putik binigyan siya ni Chan-ki ng ilan sa mga damit ng kanyang asawa upang mapalitan. Gayunpaman sa sandaling nagbago si Sojin at lumabas na tigilan si Chan-ki. Maliban sa kanyang kakaibang mukha ang figure ugali ni Sojin at maging ang kanyang boses ay kahawig ng kanyang asawa. Kinuha niya ang isang larawan ng kanyang asawa pagkatapos ay tumingin sa papalayong figure ni Sojin na puno ng hinala. Bakit sila magkamukha? Nang makarating si Sojin sa pintuan tumakbo siya sa kasambahay at sa ina ni Chan-ki.
Sila rin ay namangha pakiramdam na si Sojin ay kahawig ng nawawalang may bahay ng bahay. Sa pagkukunwari ng sarili niyang mga disenyo kay Chan-ki, galit na galit ang housekeeper sa eksenang ito. Maling inakusahan niya si Sojin na nagnakaw ng damit ng asawa ni Chan-ki at iginiit na paalisan siya. Maya-maya lang bumaba si Chan-ki at pumagitna sinabing siya na mismo ang nagbigay ng damit kay Sojin. Lalong nenas ang kasambahay. Nang gabing iyon pinuntahan ni Chan-ki ang aso. Gusto siyang kausapin ng housekeeper ngunit naging agresibo ang aso sa kanya kaya nagseselos siya kay Sojin. Ang isang bagong empleyado na ilang araw pa lang ay nakipagkaibigan sa aso habang siya na ilang taon nang nandoon ay pinagdududahan pa rin. Si Chan-ki nang marinig ito ay nalungkot at hiniling sa kasambahay na mahanap agad si Sojin. Ang kanyang mga salita at kilos ay naghahatid ng malamig na awtoridad ng isang amo ngunit isang malalim na pananabik para sa kanyang tumakas na asawa. Nawala ang ngiti ng kasambahay, lihim na nagnanais na mawala na lang si Sojin. Nabulag sa kapangyarihan ng pera, araw at gabing hinanap ng tulisan ang kinaroroonan ni Sojin sa utos ng kasambahay. Sumilip siya sa bahay ni Kang Woo at sigurado nakatuklas ng ilang mga pahiwatig. Nakita niya hindi lamang ang isang larawan ni Sojin bago ang kanyang plastic surgery kundi pati na rin ang isang tala na may impormasyon tungkol dito. Naisip ng masasamang loob ang lahat at agad na tinawagan ang kasambahay. Sinabi sa kanya na si Sojin ay sumailalim sa plastic surgery at bumalik sa bahay ni Chan-ki bilang isang katulong. Ang kasambahay ay nagsimulang bigyang pansin ang bawat kilos ni Sojin, sinusubukang alamin ang kanyang motibo. Gayunpaman nawala ng alaala si Sojin at sa pagharap sa matalim na titig ng kasambahay nakaramdam lamang siya ng pagkabalisa, hindi sigurado kung ano ang kanyang nagawang mali. Isang araw hinawakan ng kasambahay ang braso ni Sojin. Sapat na ang peklat nito para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman ang nalilitong ekspresyon ni Sojin ay naging imposible para sa kasambahay na mahulaan kung ano ang kanyang iniisip. Sa huli ang kasambahay ay maaari lamang magturo sa isa pang kasambahay na lihim na sundan si Sojin at tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Samantala pumunta ang thug sa cosmetic surgery clinic ni Kang Woo. Kinidnap niya ang isang nurse at nalaman na nagsagawa nga si Kang Woo ng plastic surgery kay Sojin. Gayunpaman pagkatapos ng operasyon nawala ng alaala si Sojin at wala nang maalala ang nangyari noon kaya naman hindi niya namalayang bumalik sa bahay ni Chan-ki. Maya-maya pa ay nakatanggap ng tawag ang kasambahay mula sa tulisan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Nang makita si Chan-ki na bumababa, una niyang sinadya na sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip, iniisip niya kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong umakyat sa mga ranggo kung alam niya. Kaya't nagpasya siyang itago ang katotohanan at muling tinawag ang magnanakaw. Mukhang handa na siyang kumilos. Ang kawawang si Sojin ay wala pa ring ideya kung ano ang mangyayari. Kinabukasan pumasok si Sojin sa trabaho. Hindi niya sinasadyang isiniwalat ang kanyang mga plano sa pag-commute sa isang katrabaho na agad na nagpaalam sa kasambahay. Nakatanggap din ng tawag ang tulisan. Binalak niyang harangin si Sojin sa pasukan ng subway station at dalhin siya sa isang desyerto na lokasyon. Pagpasok ni Sojin sa subway station may bumangga sa kanya dahilan para mahulog ang phone niya. Nang yumuko siya para kunin ito, nakita niya ang tulisan. Nang maramdaman ang panganib, nagpanggap si Sojin na kalmado, kinuha ang kanyang compact mirror para matukoy ang kanyang lokasyon at pagkatapos ay sinilip ang security camera sa likod niya. Humakbang papunta sa kanya si Sojin at sadyang nagsimula ng pagtatalo sa harap ng camera. Akmang kaladkarin siya ng masasamang lalaki, may lumapit na patrol officer. Sinamantala ni Sojin ang pagkakataon at mabilis na sumakay sa subway. Gayunpaman walang humpay na hinabol siya ng tulisan. Naglaro sila ng pusa at daga naghahabulan sa istasyon. Nang makitang magsasara na ang mga pinto, nakaisip si Sojin ng isang plano. Nilinlang niya ang tulisan na tumakbo sa mga pintuan, pagkatapos ay mabilis na tumalon sa tren. Pinuntahan ni Sojin si Kang Woo. Gayunpaman natagpuan niya itong kasama ng 2 pang tao. Inimbestigahan pala ni Kang Woo ang pagkakakilanlan ni Sojin at nalaman niyang may pamilya siya. Nais niyang pagsamahin silang muli. Noong una hindi siya makilala ng ina at kapatid ni Sojin. Gayunpaman nang makita nila ang pulse areas at ang peklat sa kanyang pulso, kailangan nilang tanggapin na siya ay sumailalim sa plastic surgery. Maya-maya lang sumulpot si Chan-ki sa pinto.
Masama ang pakiramdam ni Sojin. Lumapit si Chan-ki sa kanya, hinawakan ang kanyang braso at pilit na pinaalis. Pinatunayan ng mga resulta ng pagsubok sa fingerprint ang lahat. Inayos ni Kang-woo na umalis muna ang pamilya ni Sojin. Sinamahan ni Chan-ki si Kang-woo sa ospital. Ang mga medikal na tala ay malinaw na nakasaad na si Sojin ay sumailalim sa cosmetic surgery kusang loob. Nang banggitin ni Kang-woo na may gustong pumatay kay Sojin, natigilan lang si Chan-ki bago iniba ang usapan. Sinubukan ni Kang-woo na magsalita pa ngunit ayaw itong marinig ni Chan-ki. Bago umalis, binalaan niya si Kang-woo na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Umuwi si Chan-ki. Ang una niyang nakita ay ang kasambahay. Walang kamalay-malay na natagpuan na si Sojin, mukhang masayahin siya. Gayunpaman nabigla siya sa sumunod na sinabi ni Chan-ki. Sinabi niya sa kanya na ibabalik niya si Sojin bukas. Mariing tumutol ang kasambahay. Ang nawawalang telepono na naglalaman ng nagpapatunay na ebidensya laban kay Chan-ki ay hindi pa rin natagpuan. Kung mabawi ni Sojin ang kanyang alaala, maaaring ilantad niya ang lahat. Napailing na lang si Chan-ki, sinabing dahil itinago ni Sojin ang telepono marahil ay mas mabilis niyang mahahanap ito sa pamamagitan niya. Ang kasambahay ay hindi maaaring umindayog sa kanya upang maiwasan ang mga bagay mula sa pagsabog tungkol sa kanyang sinusubukan na magkaroon. Pinatay ni Sojin, mabilis na pinutol ng housekeeper ang relasyon sa mahabang buhok na lalaki at inihagis ang kanilang telepono sa lawa. Pagtingin sa maalikabok na basement, nakaisip siya ng mas masasamang plano. Kung gusto ni Sojin na umuwi, pupulutin niya ang lahat ng pinakamasamang alaala ni Sojin. Pagkatapos, si Sojin ay ganap na pumutok. Kinabukasan, bumangon ng sobrang aga ang asawa para kunin si Sojin. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Sojin na iwan niya ang kanyang telepono kay Kang-woo. Naningkit ang mga mata ng asawa. Nagplano siya ng swing kay Kang-woo para kunin ito, ngunit sinabi ni Sojin na hindi gumagana si Kang-woo. Hindi niya ito maitulak kaya hinatid niya si Sojin pauwi. Dahil nakalimutan niya ang kanyang nakaraan, naging kakaiba ang lahat kay Sojin. Ayaw niyang tawagan ang asawa honey o kung ano paman at ayaw niyang hawakan ito. Lalo siyang nabigla sa paligid ng kanyang biyenan. Ngunit nang banggitin ng asawa ang operasyon, ang kanyang ina ay lubos na nawala at sinampal si Sojin. Bago pa makapagsalita ang ina, hinailan na ng asawa si Sojin pataas, humihingi ng paumanhin na parang baliw. Hindi nag-react si Sojin. Kahapon siya ay isang katulong, ngayon siya ang amo. Sobra na ang lahat. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang ginawa niya upang labis na galit sa kanya ang kanyang biyenan. Noong gabing iyon, umupo ang asawa sa security room gamit ang 12-dosenang monitor para panoorin ang bawat kilos ni Sojin. Nang bumangon siya mula sa sofa at yumuko para maghanap ng kung ano, agad siyang natense na nakatutok sa screen. Pagbaba ng hagdan, sa wakas ay nakita ni Sojin ang kanyang hinahanap. Sa pagkakataong iyon ay may dalawang maid din ang lumapit sa kanya. Nang makita ang brilyante na hikaw sa kamay ni Sojin at ang mamahaling damit na suot niya, napagpasyahan ng dalawang kasambahay na siya ay isang magnanakaw. Kung tutuusin, naging maid siya kahapon. Paano siya naging boss ngayon? Hinawakan nila si Sojin, hinubad ang kanyang hikaw at saka sinubukang tanggalin ang butones ng kanyang shirt. Desididong dalhin siya sa istasyon ng pulisya, ang kasambahay ay nakatayo sa mga anino, pinapanood ang kasiyahan na nangyayari na pumasok lamang kapag ang dalawang katulong ay lumayo. Inakala ng mga katulong na mahusay ang kanilang ginawa, ngunit kinumpirma ng kasambahay ang pagkakakilanlan ni Sojin. Nagbanta pa siyang sasampalin silang dalawa para turuan sila ng leksyon. Itinaas ni Sojin ang kanyang kamay para pigilan sila, sinabing walang malulutas ang karahasan. Matapos maibalik ang kanyang mga gamit, bumalik si Sojin sa kanyang silid na nakakaramdam ng pagod. Dumating ang asawa para i-comfort siya, pero sinabi ni Sojin na baka magpanggap na lang silang hindi pa magkakilala. Napakahirap para sa kanya ang pagpunta mula sa maid hanggang sa mistress sa isang araw. Ang pamilya ng asawa ay bamulong at nagtsismisan na nagmumungkahi na si Sojin ay maaaring gumamit ng ilang uri ng panlilinlang upang makamit ang biglaang pagtaas ng katayuan. Nang marinig ito ng asawa, hindi napigilan ng asawa na makaramdam ng matinding simpatiya, ngunit maaari lamang niyang bigyan ito ng mas mahabang panahon para unti-unting umangkop. Samantala, hindi inaasahang nasagasaan ni Kang-woo ang thug. Matapos siyang pasunurin ay tinawagan niya agad si Chan-ki.
Sinabihan ni Chan-ki si Sojin na pumunta sa police station para mag-file ng report. Nagsimulang mag-alala ang kasambahay sa takot na malantad siya ng tulisan. Kaya sabi niya gusto niyang sumama kay Sojin. Bago sila umalis tinawag ng kasambahay ang magnanakaw. Nang malaman na ang hinahabol niya ay asawa ni Chan-ki kinilabutan ang tulisan. Sinamantala ito ng kasambahay para banta siya na hinihiling na huwag siyang ilantad kung hindi ay pareho silang makukulong. Pumayag naman ang bandido walang kamalay-malay na narinig pala ni Kang Woo ang usapan nila. Napagtanto ni Kang Woo na ang taong humihila ng mga string sa likod ng thug ay isang taong malapit kay Chan-ki. Nag-ayos siya ng meeting kay Chan-ki ibinalik ang telepono ni Sojin at hiniling kay Chan-ki na iuwi ito. Habang hawak ang ebidensya nagpasya si Chan-ki na tugisin ang taong nasa likod ng magnanakaw. Bumalik siya sa kumpanya na maganda ang kalooban. Tinanong siya ng isang babaeng katrabaho kung ano ang kanyang hiningiti. Dahil sa kasiyahan binigyan niya ito ng voucher para sa pagpapaganda. Nang gabing iyon isinama ni Chan-ki si Sojin sa hapunan at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang telepono hinihiling sa kanya na subukan at tandaan ang password. Oo naman kaya na-unlock ni Sojin ang telepono pagkatapos ng ilang pagsubok. Gayunpaman ang telepono ay naglalaman lamang ng mga larawan ng isang batang babae hindi ang hinahanap ni Chan-ki. Nagsimula siyang maghinala na may tinago si Sojin sa ibang lugar bago nawala ang kanyang alaala. Pero saan? Wala siyang mahanap na anumang mga pahiwatig at maaari lamang magpatuloy sa panunood kay Sojin umaasang mahanap ang telepono sa pamamagitan niya. Habang pauwi tinanong ni Sojin kung bakit siya umalis ng bahay na nagpalamig sa gulugad ng asawa. Mabilis niyang iniwas ang tanong. Samantala iminungkahi ng housekeeper ang paggamit ng shock therapy na ibalik si Sojin sa lugar kung saan siya labis na nagdusa umaasa na ito ay mag-trigger sa kanyang memorya. Bumaba si Sojin sa basement. Ang malamig na madilim na hangin ay nagpabagabag sa kanya. Sa pagbukas niya ng pinto isang nakakaiyak na sigaw ang nagpasindik sa kanya at siya ay nahulog sa sahig. Biglang sumulpot si Chan-ki mula sa loob. Nanunood daw siya ng sine at saka hinayla si Sojin papasok sa kwarto hindi pinansin ang panginginig nito. Sa kakaibang ngunit pamilyar na lugar na ito malabong nakita ni Sojin ang isang batang babae na nakaupo sa sofa. Ngunit sa isang iglap na wala ang dalaga. Tinanong ni Sojin si Chan-ki kung nagkaroon na sila ng anak na babae. Agad naman niya itong tinanggihan. Nang makitang walang naalala si Sojin hinayaan niya itong umalis. Ngunit hindi sumusuko ang kasambahay. Pinigilan niya si Sojin habang paakyat na sana siya kunwari ay nag-aalala. Binanggit niya ang isang silid sa itaas na madalas puntahan ni Sojin ngunit nakalock na ito ngayon. Walang nang ahas na buksan ito nang walang pahintulot ni Chan-ki. Natural curious si Sojin sa kwartong ito. Pero dahil wala siyang susi kailangan niyang magtanong sa ibang kasambahay. Ang lahat ng nagtatrabaho doon ay pumirma ng mga kasunduan sa pagiging confidential kaya nag-aalangan ang kasambahay na magsalita. Gayunpaman nang makita kung gaano kabalisa si Sojin nag-alok siya ng ilang mga pahiwatig. Pagkakuha ng susi binuksan ni Sojin ang pinto. Walang laman ang silid maliban sa ilang nakasalansan na mga curtain na kahon. Kinuha ni Sojin ang isang maliit na kutsilyo balak na buksan ang isa sa mga kahon. Ang pagkakita sa kutsilyo ay tila nag-trigger ng isang alaala. It turned out ilang beses nang nagtangkang magpakamatay si Sojin. Sinubukan niyang tumakas ngunit sa bawat pagkakataon si Chan-ki ay nakatayo sa kanyang harapan tinitingnan siya ng may paghamak. Nang maalala ito nawala ng lakas ng loob si Sojin na buksan ang mga kahon. Tumalikod na siya para umalis ngunit nakalock ang pinto. Nasa labas ang kasambahay mahigpit ang pagkakahawak sa doorknob. Kahit anong pakiusap ni Sojin hindi siya pumayag. Nang marinig lamang ng dalawa pang kasambahay ang kaguluhan at nasagasaan nag-aatubili na pinakawalan ng kasambahay ang kanyang pagkakahawak. Nawalan ng malay si Sojin. Mabilis na tumawag ng taxi ang dalawang kasambahay at dinala si Sojin sa ospital. Sa kanyang mahinang estado nakakita siya ng isa pang pasyente. Ang sugat sa palso ng pasyente ay nagdulot ng masasakit na alaala. Sa sobrang takot hinimatay ulit si Sojin. Sa sandaling iyon dumating si Kang Woo para sa isang komperensya. Dinala si Sojin sa isang silid ng ospital. Pagkagising balisa pa rin si Sojin. Umiyak siya at sinabi kay Kang Woo na ayaw na niyang maalala ang nakaraan paano kung lahat ng iyon ay masasakit na alaala.
Matiig ang inaliw siya ni Kang Woo at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Chan-ki. Nang makita si Chan-ki iniwas ni Sojin ang kanyang tingin. Gayunpaman dahil sila ay mag-asawa si Sojin ay walang dahilan upang manatili kay Kang Woo kaya bumalik siya sa bahay kasama niya. Sa unang pagkakataon na nahimatay siya naiwan ni Sojin ang kanyang telepono sa silid na iyon. Muli niyang binuksan ang pinto puno ng takot. Ngunit nang makita niya ang curtain sa malapit na curious siya kung ano ang nasa loob. Binuksan ito ni Sojin. Ito ay naglalaman lamang ng ilang mga fairy tale books. Nang magpapatuloy siya sa paghahanap pumasok ang kasambahay. Inis na tono ng housekeeper si Sojin. Sino ba talaga ang may bahay ng bahay na ito? Bakit naglakas loob ang kasambahay na utusan siya? Nagdilim ang mukha ng kasambahay. Parang gusto siyang hamanin ni Sojin. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Para mawala si Sojin pinuntahan ng housekeeper ang nanay ni Chan-ki sinabing kinasusuklaman siya ni Sojin at hindi na niya kayang magtrabaho roon at gusto nang huminto. Kinuha ng ina ni Chan-ki ang sulat ng pagbibitiw at pinunit ito sinabing pinahahalagahan niya ang etika sa trabaho ng kasambahay. Kaagad pagkatapos pinuntahan ng kasambahay si Chan-ki matamis na hiniling na maupo at pagkatapos niregaluhan siya ng Thai massage. Samantala panay ang tingin ni Sojin sa mga fairy tale na libro sa kahon. Bigla niyang naalala ang batang babae na nakita niya kanina na may hawak ding fairy tale book. Natagpuan ni Sojin ang isang larawan ng babae at pinatigil ang isang katulong na nagtatanong tungkol sa kanya. Nauutol na sabi ng maid. Maliwanag na may alam siya. Pero bago pa makapagtanong si Sojin ay nagmadali na siyang umalis. Puno ng mga tanong pumunta si Sojin sa basement para hanapin si Chan-ki. Matalik siya sa kasambahay. Naputol ang katok sa kanila. Mabilis na nagtago ang kasambahay. Nakita lang ni Sojin si Chan-ki na natutulog sa sofa. Nang makita kung gaano siya pagod isinantabi ni Sojin ang kanyang mga hinala. Sabay silang umakyat. Nakatayo sa likod ng pinto ang kasambahay galit ang ekspresyon nito. Hanggang kailan siya mabubuhay sa kadilimang ito? Kinailangan niyang magmadali at isagawa ang kanyang plano para mapaalis si Sojin. Ang nanay ni Chan-ki ang unang nakasangla. Gamit ang paboritismo ng ina sa kanya mabilis niyang nakontrol ang bahay. Kung hindi mo alam akalain mong si Sojin ang tagalabas. Kahit si Chan-ki ay hindi na kinaya. Ang sabi niya siya na ang mamamahala sa sarili niyang asawa at hindi na kailangan ang pakikialam ng kanyang ina o ng kasambahay. Upang takasan ang nakaka-suffocating na kapaligiran sa bahay pumunta si Sojin sa isang kafe. Sa hindi inaasahang pagkakataon may babaeng lumapit sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang asawa ni Dr. Sokjun ang doktor ni Sojin. Dahil si Dr. Sokjun ay bumili ng apartment at binigyan si Sojin ng 10 milyong won iginiit ng kanyang asawa na sinira ni Sojin ang kanyang pamilya. Gusto niyang sirain ang mukha ni Sojin. Buti na lang at pumagitna ang waiter. Si Sojin takot na takot ay nagmamadaling umalis ang kanyang isip ay tumatakbo sa hinala. Pinuntahan niya si Kang Woo ngunit na imbestigahan na niya si Dr. Sokjun. Hindi na niya ito maabot ngayon tanging ang isang apartment deed na nakalagay ang pangalan ni Sojin. Nang makita ito naniwala si Sojin sa babae. Lalo siyang nakaramdam ng hiya sa harap ni Kang Woo at sumakay ng taxi umalis ng mag-isa. Nais ni Sojin na pumunta sa rooftop at tapusin muli ang kanyang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinundan siya ni Kang Woo. Ito ang pangalawang beses na nailigtas niya ito. Ngunit sa pagharap sa kanyang masasakit na alaala si Sojin ay hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito. Nanatili sila sa rooftop hanggang gabi. May sinabi pa si Kang Woo kay Sojin. Palihim niyang iniimbestigahan ang taong nasa likod ng magnanakaw at ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kasambahay. Binalaan ni Kang Woo si Sojin na mag-ingat sa kasambahay pagka-uwi. Sa pag-alala sa libro ng fairy tale malabong naramdaman ni Sojin na mayroon pa ring sikreto na hindi niya alam. Upang malaman ang katotohanan tinalikuran niya ang pagtatangkang magpakamatay at bumalik sa bahay. Bumaba siya sa basement. Ang figure ng isang maliit na batang babae ay lumitaw sa kanyang harapan. Si Sojin na nawalan ng memorya ay inisip na ang bata ay kanyang anak. Gayunpaman iniiwasan ng lahat ang paksa. Sa pag-flip sa libro ng fairy tale na ibinigay niya sa kanyang kapatid nakakita si Sojin ng ilang nakabilog na salita. Dailigtas at railigtas si Dara. Sino si Dara?
Bakit kailangang may magligtas sa kanya? Sa pagharap sa tanong ni Sojin, naging malungkot ang mukha ng kanyang kapatid at mabilis itong lumabas ng silid. Parang may alam siya pero hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpa siya si Sojin na mag-imbestiga sa kanyang sarili. Tila totoo si Dara. Kaya pinuntahan ni Sojin ang ina ni Chan-ki para kumpirmahin. Sa sandaling iyon, inanyayahan pa lang ng ina si Kang Woo. Marahil ay medyo nakonsensya, sinabi niya kay Sojin na magkakaroon siya ng mga sagot sa loob ng ilang araw. Pagkatapos sinabihan ng ina ni Chan-ki sina Sojin at Kang Woo na maupo at maghapunan kasama sila ni Kang Woo. Umaasa siyang hindi isisiwalat ni Kang Woo ang plastic surgery ni Sojin. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat, bukas palad na niregaluhan ng ina ni Chan-ki si Kang Woo ng kotse. Magalang na nag-uusap ang housekeeper, ngunit direktang tinanong siya ni Kang Woo kung inutusan ba niya ang thug na salakayin si Sojin. Nawala ang ngiti sa mukha ng kasambahay. Ang babala ni Kang Woo ay naging mas determinado siyang alisin si Sojin. Kinaumagahan, habang naghahanda si Sojin na bumaba, palihim na inabot ng kasambahay para itulak siya. Gayunpaman, napansin ni Sojin. Pagkatapos pinulot ng kasambahay ang isang buhok sa balikat ni Sojin at nagpapanggap na nag-aalala. Kaya hindi siya pinansin ni Sojin at sinabihan lang na lumayo sa kanya, kaya nainis ito. Pagkasabi nun, pumunta si Sojin sa basement para magligpit ng mga gamit. Wala si Chan-ki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagliligpit siya ng mga gamit, may bumukas na pinto ng aparador na nakakuha ng atensyon niya. Pumasok siya sa loob na tuklasan ang isang lihim na silid. Sino ang mag-aakala na ang isang napakakinis at pinong news anchor ay may ganoong baluktot na libangan? Pagkatapos ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sa takot, nagtago si Sojin sa likod ng isang bookshelf. Nakita niya ang tila matikas na asawa na biglang nagsimulang magbasag ng mga gamit sa silid. Lalo siyang nakaramdam ng katiyakan na may tinatago ito. Pagkaalis ni Chan-ki, pinulot ni Sojin ang gusot na papel na ibinato niya sa sahig. Noon lang ipinatong ng housekeeper ang kanyang kamay sa balikat ni Sojin, nakangiti at sinabing ipinadala siya ni Chan-ki para maglinis ng kwarto. Kaya tinanong ni Sojin kung bakit ganoon ang kinikilos ni Chan-ki. Casual na sumagot ang kasambahay na marahil ay dahil sa paparating na bisita. Nagtataka, tinanong ni Sojin kung ang bisitang ito ay si Dara. Pagbalik sa kwarto, nakahiga na si Chan-ki sa kama. Naalala ang masamang ugali niya kanina, nahiga si Sojin sa sofa hindi makatulog. Kinabukasan sa hapunan, naalala ni Sojin ang tangkang pag-atake. Isang maid lang ang sinabi niya tungkol sa schedule niya. Kaya hinarap ni Sojin ang kasambahay na kumpirma na ang kasambahay ang nasa likod ng lahat. Sa wakas, nagkaharap ang dalawang babae. Tahimik na itinanggi ng housekeeper ang lahat at binalaan si Sojin na magkaroon ng pruweba bago gumawa ng mga akusasyon. Kaya napanganga si Sojin at gulat na gulat habang nakatingin sa kasambahay. Ang kasambahay na sinamantala ang pagkakataon ay lumuhad sa harap ni Sojin na nagkukunwaring humihingi ng tawad, ngunit ang kanyang mga salita ay matatag. Gusto mo malaman kung bakit ako nagkakaganito? Pagkatapos ay panatilihin ang nakakatakot na hitsura sa iyong mukha. Kaya nanginginig si Sojin habang palabas ng kwarto, lumingon sa likod para makitang sumusunod ang kasambahay. Gayunpaman, nakabawi ang kasambahay na parang walang nangyari. Kaya lalong naging uneasy si Sojin. Nakiusap siya kay Chan-ki na tanggalin ang kasambahay, ngunit hindi siya naniwala. Pagkatapos lamang suriin ang footage ng seguridad, lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Chan-ki. Noong araw na iyon ay tinanggap ng kanyang pamilya si Dara. May anak nga pala talaga siya, pero pipi ang babae. Kaya't hindi napigilan ni Sojin ang kanyang mga luha, puno ng pagsisisi at pagsisisi sa sarili. Nang gabing iyon sa hapunan, si Dara ay hindi marunong gumamit ng chopsticks. Kaya matiyag ang tinuruan siya ni Sojin na kumikilos bilang isang ina. Mukhang hindi nasisiyahan ang ina ni Chan-ki. Hindi pa rin mahawakan ng tama ni Dara ang chopsticks. Hindi na makapanood. Kaya tinulungan na naman siya ni Sojin. Papagalitan na sana siya ng ina ni Chan-ki, ngunit sumabad si Chan-ki at sinabing dahil matagal nang hindi nagkita ang mag-ina, naging maganda ang kaunting interaksyon. Pagkatapos kumain, nakatulog si Dara sa sofa. Binuhat siya ni Chan-ki sa kama. Ang pamilya ng tatlo ay naging maayos. Habang natutulog si Dara, bigla siyang tumawag.
Nanay. Kaya sobrang nadala si Sojin na muntik na siyang umiyak. Kasabay nito determinado siyang gampanan ang mga responsibilidad ng isang ina at protektahan ang kanyang anak na babae mula sa anumang pinsala. Gayunpaman sa kalagitnaan ng gabi na wala si Dara. Kaya si Sojin nag-aalala hinanap kung saan-saan. Sumilip si Dara sa kusina. Gusto niyang hanapin ang phone na itinago niya kanina pero kinuha na ito ni Sojin. Umiiyak si Dara sa kasumunod sa isang kasambahay sa labas. Tanging ang kasambahay lang ang nakapansin kay Dara na may hinahanap. Nagmamadali siyang pumasok sa kusina, binaligtad ang lahat ngunit hindi niya mahanap ang mahalagang ebidensya. Pumasok ang kasambahay sa kwarto ni Sojin at Dara. Sa isang sulyap na takot niya si Dara na ipikit ng mahigpit ang kanyang mga mata. Tila ginamit niya ang pamamaraang ito para takutin ang dalaga. Isang malakas na maternal instinct ang lumitaw sa loob ni Sojin. Nangako siyang protektahan ang kanyang anak mula sa kasambahay. Kinabukasan nagpa siya ang ina ni Chanki na dalhin si Dara sa isang doktor na laman na gusto rin ng kasambahay na pumunta. Kaya agad na tumanggi si Sojin, sinabing maaari niyang kunin ang kanyang anak. Nang mag-isa kay Dara, tinanong siya ni Sojin kung ayaw niya sa kasambahay. Napakurap si Dara at pagkatapos ay nagsulat ng isang pangungusap. Kung dumating si nanay, sasabihin ko sa iyo. Maliwanag na sila ay mag-ina ngunit hindi siya nakilala ng kanyang anak. Kaya nadurog si Sojin. Nakalimutan na niya kung bakit siya nagpa-plastic surgery. Ang sumunod na sinabi ng kasambahay ay nagdulot ng iba yung hinala. Sinabi ng kasambahay na mas delikado si Sojin kay Dara kaysa sa kanya kaya dapat lumayo siya sa kanya. Di nagtagal dumating ang pamilya ni Kang Woo at ang pamilya ng kapatid ni Sojin para bisitahin si Dara. Ito ang kanilang unang pagkikita. Tila medyo malayo si Dara ngunit inanyayahan sila sa itaas upang makita ang kanyang silid. Kaya nagtaka ang nanay at kapatid ni Sojin kung bakit hindi nalipat sa ibang kwarto si Dara. Dapat ay natatakot siyang manatili sa dati. Binanggit ng nanay ni Sojin na tinakot noon ni Sojin si Dara na naging sanhi ng kanyang pagiging mute. Kaya napagtanto ni Sojin na nagtangka siyang magpakamatay sa silid na iyon sa harap ng kanyang anak. Sa sobrang takot ng babae, naging pipi siya. Paano hahayaan ng isang ina na masaksihan iyon ng kanyang anak? Kaya napalunok si Sojin. Lumingon ang kanyang ina upang tanungin ang kasambahay. Mukhang ito ang plano ng kasambahay. Kaya wala ng oras si Sojin para sisihin siya. Sa pagtingin sa kanyang maliit na anak na babae, ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan. Kaya hindi naglakas loob si Sojin na lumapit sa kanyang anak. Sinubukan ng kasambahay na pagtagumpayan si Dara ngunit itinulak siya ng batang babae, iginiit na pumunta sa ospital kasama si Sojin. Ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig sa katunayan. Nag-aapoy sa galit ang mga butas ng ilong ng kasambahay ngunit kinailangan niyang pabayaan ang mag-ina na magkasama. Nang maglaon, pinuntahan ng kasambahay ang nanay ni Chanki na ginagampanan bilang biktima, sinabing gusto niyang umalis dahil hindi siya pinayagan ni Sojin na malapit sa Dara. Agad na tinawagan ng ina si Sojin at inihaw siya tungkol sa palaging pakikipag-away sa kasambahay. Kaya natuwa si Sojin ngunit ngayon ay isang ina na siya at para sa kanyang anak kailangan niyang maging matigas. Nang makita kung gaano determinado si Sojin, binigyan siya ng ina ng isang buwang deadline, ayusin ang lahat sa bahay sa loob ng isang buwan o mananatili ang kasambahay. Kung gagawin niya ito, maaari niyang tanggalin ang kasambahay. Napangisi ang kasambahay sa pag-aakalang hindi ito magagawa ni Sojin. Pero minamaliit niya ang nanay na ito. Kinabukasan nagkaroon ng wine tasting party ang pamilya ni Chanki. Kaya't maagang bumangon si Sojin, inayos ang lahat at nagtayo pa ng bagong ideya ng produkto para sa kumpanya. Binago ng ina ang kanyang tono tungkol kay Sojin at hiniling sa kanya na pumunta sa kumpanya para pag-usapan ang mga detalye. Kaya gusto ni Sojin na dalhin ang kanyang anak ngunit naisip na si Dara ay natatakot sa mga bagong tao. Kaya't iniwan niya siya sa mga kasambahay na sinasabi sa kanila na ilayo ang kasambahay kay Dara. Ngunit hindi palalampasan ng palihim na kasambahay ang pagkakataong ito. Si Dara ay nakikipaglaro sa mga kasambahay sa kusina nang magsinungaling ang kasambahay na sinasabing ang aso ay nawala, niloloko si Dara na lumabas at hanapin ito. Pagkatapos ay dinala niya si Dara sa isang lugar na nakatago sa mga kamera at sinigawan siya para sabihin kung nasaan ang telepono o dadalhin niya siya sa basement. Sa takot ang basement ang pinakamasamang bangungot ni Dara.
Isinulat niya na ang telepono ay nakatago sa bodega ng alak. Alam na ng kasambahay na may nakahanap na dahil siya mismo ang naroon. Banta niya sa kasambahay. Alam ng housekeeper na natagpuan ni Sojin ang telepono ngunit hindi niya ito ma-unlock at sa pag-aakalang may naghulog nito ibinigay ito kay Kang Woo para ibalik sa may-ari. Nagsimulang mag-isip ang kasambahay kung paano maibabalik ang telepono. Kaya umuwi si Sojin at nakitang malungkot at nalulungkot ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiyak si Dara sa wakas. Hindi alam ni Sojin kung ano ang nasa telepono ngunit nang makitang galit na galit ang kanyang anak agad niyang pinuntahan ang kasambahay. Opisyal na nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang babae. Hindi naniwala si Sojin sa sinabi ng kasambahay. Nangako siyang aalisin siya. Bago ang wine tasting party nagdesisyon ang nanay ni Chanki. Dahil nakabalik na si Sojin dapat nilang ibunyag ang plastic surgery. Nataranta ang kasambahay. Kung gagawin nila iyon paano niya mapapalitan si Sojin. Hinikayat ng housekeeper si Sojin sa basement at nagpatugtog ng nakakatakot na musika. Habang tumutugtog ang musika sumakit ang ulo ni Sojin at bumalik ang mga pira-pirasong alaala. Sa wakas ay handa na ang babaeng ito na ilabas ang kanyang paghihiganti. Sa isang mabangis na titig at mayabang na kilos nakatingin sa computer na ginamit ni Chanki na tiktikan siya sinabi niya mula ngayon si Sojin ay bumalik. Natuwa ang kasambahay. Kinaladkad niya si Chanki para manood ng magandang palabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon nabawi ni Sojin ang kanyang kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa at naglakad papunta sa kasambahay sinampal siya. Ang sampal na ito ay para maturuan ng leksyon ang kasambahay. Akala niya napakatalino niya hinikayat si Sojin sa basement. Ang shock therapy ay gumana ngunit ito rin ay nagpasiklab sa galit ni Sojin. Hindi ito ang parehong matandang Sojin. Ngayong nakabalik na siya kinaladkad niya silang lahat pababa sa impyerno kasama niya. Bumalik sa kanyang silid niyakap ni Sojin ang kanyang anak at umiyak. Binalak niyang tumakas kasama si Dara. Ngunit na-sprain si Dara kaya nangako si Sojin na babalikan siya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa pagsasalita tungkol sa telepono ipinagtapat ni Dara na itinago niya ito sa bodega ng alak. Iyon ay ang telepono. Natagpuan ni Sojin noong siya ay isang kasambahay naglalaman ito ng ebidensya ng mga krimen ni Chanki. Sinugod ni Sojin si Kang Woo tinanong kung nasaan ito. Ngunit naibenta na ito ng kapatid ni Kang Woo. Umuwi si Sojin at naghanda para sa wine tasting party. Sa harap ng media isiniwalat ng ina ni Chanki ang plastic surgery ni Sojin. Ang buhay ng mayayaman ay may mga sikretong hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Nagpahayag ng pakikiramay ang lahat. Inimbitahan ni Chanki ang lahat sa basement para manood ng sine. Binalak niyang magpakita ng dokumentaryo tungkol sa pianist ngunit ang pambungad na eksena ay isang video ng tsismosa ng kasambahay. Galit na galit ang media at umalis ng walang sabi-sabi. Nahiya ang kasambahay. Humingi ng tawad ang ina ni Chanki. Nang makakita ng banayad ng ngiti sa mukha ni Sojin na unawaan ng kasambahay. Ngunit bilang isang utusan paano niya lalabanan si Sojin? Bumalik sa kanyang silid binalak ng kasambahay ang kanyang ganting pag-atake. Samantala lumapit si Sojin sa mga reporter. Sa banayad at mabait na pag-uugali kinuha niya ang buong responsibilidad. Sinong masisisi sa babaeng ganyan? Kinabukasan hindi naglathala ng anumang negatibong artikulo ang media tungkol sa pamilya ni Chanki. Inakala ng nanay ni Chanki na dahil ito sa paghingi ng tawad ng kasambahay. Ngunit pagkatapos magtanong sa paligid na laman niyang ito ay salamat kay Sojin. Walang paghahambing walang nasaktan na damdamin. Nagsimulang igalang ng ina ni Chanki si Sojin. Nataranta ang housekeeper ngunit sinubukan lamang na hanapin ang telepono umaasang magagamit ito para maalis si Sojin. Nagkataon sabay na nakakita ng lead si Kang Woo at ang housekeeper. Pareho nilang natunton ang bumibili. Kinagat ng kasambahay ang kanyang mga ngipin nag-aalok ng 10 milyong won ngunit tumanggi ang mamimili dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo para sa kaunting pera. Kinuha ni Kang Woo ang telepono at pinuntahan si Sojin. Sinabi sa kanya ni Sojin na nabawi niya ang kanyang alaala at maghihiganti. Dati tatakbo lang siya. Ngayon na may bagong mukha at bumalik sa laro handa na si Sojin na mamuno. Noong araw na iyon pumasok si Chanki sa opisina ni Kang Woo at sinuntok siya. Nanlaban si Kang Woo.
Nagugat ang kanilang alitan sa mga kasinungalingan ng kasambahay. Alam niyang ibinabalik ni Kang Woo ang telepono, sinabi niya kay Chan Ki na nagde-date sila. Galit na galit pumunta si Chan Ki sa ospital at hinawakan si Kang Woo sa kwelyo, humihingi ng mga sagot. Samantala umuwi si Sojin at tumakbo sa kasambahay. Nahulog ang pitaka niya sa lupa na bunyag ang telepono. Ang kasambahay ay hindi basta-basta maaga ito sa sikat ng araw. Tinitigan niya si Sojin na mukhang nag-aalala, tumakbo sa itaas at mabilis na itinago ang telepono sa isang drawer. Para makuha ang telepono at tabyusan ang sarili, sumilip ang housekeeper sa kwarto ni Sojin. Nagtago si Sojin at nanood. Nang bumalik ang housekeeper, inayos ni Sojin ang kanyang sarili, pumunta kay Chan Ki at sinabing nakita niya si Kang Woo at naibalik ang telepono. Si Chan Ki ay tumakbo papunta sa kwarto ni Sojin, nakita niyang wala na ang telepono at tiningnan ang security footage. Nakita niyang kinuha iyon ng kasambahay. Ipinakita ng isa pang camera na hindi pa siya nakakalayo. Hinabol niya ito, hinanap ang kanyang bag at nakita ang telepono. Sa pagkakataong ito, nag-backfire ang mga pakulo ng kasambahay. Kahit anong paliwanag niya, naghinala si Chan Ki na sinusubukan niyang i-blackmail siya. Ipinaliwanag ng kasambahay na may sinusubukan siyang i-unlock ang telepono at ibibigay ito sa kanya kapag alam niyang ito ang hinahanap nila. Kinuha ni Chan Ki ang telepono, sinigawan si Sojin at hiningi ang password. Nagkukunwaring amnesia si Sojin ay tulala. Ang kasambahay ay matalino, muli iminungkahi na tawagan ang numero kung sakaling hindi ito ang tamang telepono. Pumayag naman si Chan Ki. Dinial ng housekeeper ang lumang numero ni Sojin at tumunog ang telepono. Hindi nila alam na kopya na ni Sojin ang data. Si Chan Ki na lubos na naloko ay natuwa sa pag-aakalang sa wakas ay makakatulog na siya ng maayos. Kinuha niya ang telepono, handang sirain ang ebidensya. Ngunit pinigilan siya ng kasambahay. Sinabi niya na may gagawin si Sojin. Ngayong bumalik na ang alaala niya, bakit ang dali niyang ibigay ang telepono. Kung ang kasambahay ay nagsasabi ng totoo, ay nanatiling makikita. Nakinig si Chan Ki, ibinaba ang martilyo. Wala siyang ideya kaya nakatingin si Sojin sa malayo. Ito ay simula pa lamang. Ang totoong palabas ay darating pa. Hintayin mo na lang, isa-isa niyang paghiwa-hiwalayan ang mga ito. Kinabukasan nakilala ni Kang Woo ang thug sa ospital. Mula nang makapiyansa ang lalaki ay hinabol ng kasambahay. Bilang isang gangster mismo, lubos niyang minamaliit siya. Matapos halos hindi makatakas sa kanyang buhay, pumunta siya kay Kang Woo para humingi ng tulong at sinabing mayroon siyang ebidensya sa housekeeper. Hindi tumawag si Kang Woo ng mga pulis, ngunit pinagtagpi-tagpi siya. Ang kasambahay na kumikilos pa rin ng mataas at makapangyarihan ay walang ideya kung ano ang darating. Nakipag-hook up kay Chan Ki, casual niyang ibinasura ang nakaraan ni Sojin. Sa kabutihang palad, hindi ito nakaabala kay Sojin. Pagkatapos ng bangungot sa basement na iyon, kakayanin ni Sojin ang anuman. Ang paghahanap ng gulo ay maaaring magdulot nito. Hindi inaasahan ng kasambahay na magiging napakatigas ng dating masungit na si Sojin. Ipinahayag niya na siya ang makakapagpasaya kay Chan Ki. Ang pagpapakasal sa kanya ay mag-aayos sa kanya. Akala ni Sojin ay biro ito. Kalimutan ang tungkol sa kanilang magkaibang katayuan sa lipunan. Sa magulo niyang pag-iisip, nakakahiya. Hindi kasama niyan ang kasambahay. Ngunit hindi ganoon kadaling pinabayaan sila ni Sojin. Ang hayaan silang magkasama ay magiging napakabuti. Noong araw na iyon, sa wakas ay nagsalita si Dara, ang maliit na batang babae na hindi makapagsalita. Pumunta sina Sojin at Dara sa aquarium. Sobrang saya ni Chan Ki at nangakong dadalhin sila sa park. Nandoon din si Kang Woo. Si Dara ay hindi natakot kay Kang Woo, talagang nagustuhan niya ito. Sabay silang tatlo na kumain ng hapunan. Hindi napigilan ni Kang Woo ang sarili. At sinabihan si Sojin na lumabas ng bahay na iyon. Kung malalaman ni Chan Ki na naibalik niya ang kanyang alaala, maaaring lumala ang mga bagay. Wala si Sojin. Ngunit pag-uwi nila, aksidenteng natapon ni Dara ang mga butil na bumalik ang alaala ni Sojin. Niloko siya ng sarili niyang anak. Bumalik sa kanyang silid, ang unang nakita ni Sojin ay isang puting damit. Sumakit ang ulo niya. Sa tuwing gustong maging abala ni Chan Ki, pinapasuot niya ang damit na iyon. Sinubukan ni Sojin na tumakbo, ngunit nasa likuran niya si Chan Ki na pilit siyang pinababa sa basement. Nanginginig si Sojin habang nakasalampak sa hagdan.
Ang paghihintay para sa kanya ay ang parehong lumang bangungot. Itinali ni Chan-ki ang isang pulang laso sa kanyang palso. Bago niya magawa ang anumang bagay si Sojin ay bumagsak sa takot. Hinawakan siya nito sa kwelyo at inihagis sa isang sulok. Hindi pa nakontento hinaga niya ito sa sofa. Nang magsisimula na siya napansin niya ang maliwanag na ilaw sa labas padabog niyang isinara ang pinto at pagkatapos ay nagsimulang magaspang sa kanya. Sa oras na siya ay tapos na si Sojin ay nasa sobrang sakit para tumayo. Pumasok ang kasambahay na may dalang ointment tinutuya si Sojin. So much for revenge, she sneered. Tingnan kung sino ang nahuli. Matapos siyang kutsain ang kasambahay ay naghagis ng ilang damit sa sahig na nagmumungkahi na magagamit ni Sojin ang pagkakataong ito upang makatakas at humingi ng tulong kung gusto niya. Alam na alam ni Sojin kung ano ang ginagawa ng housekeeper. Kung tatawagan niya si Kang Woo kalimutan ang tungkol sa paghihiganti mamarkahan siya ng isang uri ng anxiety disorder at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang mental hospital. Pagkatapos magbihis umupo si Sojin mapatla at balisa. Tinanong ng ina ni Chan-ki kung saan siya nagpunta. Mahinahong sumagot si Sojin na nakatulog siya sa basement. Naunawaan kaagad ni Kang Woo ang kanyang sitwasyon. Bago umalis casual niyang sinabi sa ina ni Chan-ki at kay Chan-ki na maglalaro siya sa susunod na araw. Bumalik sa kanyang silid nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Kaya narinig ni Sojin na nag-uusap ang kasambahay at si Chan-ki. Hinimok ng kasambahay si Chan-ki na patayin si Sojin o ipadala siya sa isang mental hospital. Ngunit tumanggi si Chan-ki. Gusto niyang panatilihing bihag si Sojin. Ang baluktot na pag-iisip na ito ay natakot kay Sojin. Tinawagan niya si Kang Woo sinabing tiyak na tatakas siya kasama ang kanyang anak sa susunod na araw. Nang gabing iyon natulog sina Chan-ki at Dara sa iisang kama. Nang tingnan niya ang kanyang anak nakaramdam siya ng panghihinayang. Agad niyang kinansela ang kanyang laro sa golf at inimbitahan ang kanyang biyenan at bayaw sa susunod na araw umaasa na makakatulong ito kay Sojin na makalimutan ang nangyari. Sinira nito ang plano ni Sojin. Palihim niyang kinontak si Kang Woo. Nakaisip sila ng isa pang planong pagtakas. Ngunit bago nila ito may sigawan narinig ni Chan-ki sa labas ang lahat. Naging mabangis ang kanyang mga mata. Inutusan niya ang kasambahay na makipag-ugnayan sa mental hospital. Kinailangan ni Sojin na magtiwala na turuan siya ng leksyon at pigilan siya sa pagtakas kasama si Dara. Masayang nakipag-ugnayan ang kasambahay sa ospital pakiramdam niya na lalapit na ang kanyang promosyon. Sinulyapan lang siya ni Dara at agad na ikinulong sa isang madilim na kwarto. Sa hindi inaasahang pagkakataon pumasok ang ina ni Chan-ki. Hindi mahanap ng kasambahay ang susi sinigawan at sinabihang hindi man lang siya lalapit kay Dara lalo pat magpakasal sa pamilya. Tila ang ina ni Chan-ki ang tunay na namamahala. Alam ni Sojin na hindi sasaktan ng ina ni Chan-ki si Dara. Nangako siya sa kanyang anak na babalik siya sa loob ng 10 araw. Sa pagtingin sa mga susi ng kotse bumuo siya ng planong pagtakas. Si Chan-ki ay allergic sa ginseng. Idinagdag ito ni Sojin sa lahat ng kanyang pagkain. Nang makitang kinakain niya ang lahat alam ni Sojin na malapit na siyang mahimatay. Kinuha ang pagkakataon na kumuha ng dessert kinuha niya ang susi ng kotse at tumakbo. Ngunit bago siya makatakas may nadala ang kanyang inosenteng anak. Agad na tumayo si Chan-ki. Ngunit ang hipag ni Sojin ay humakbang sa kanyang harapan sinabi na kung siya ay may konsensya hahayaan niya si Sojin. Chan-ki bilang isang baluktot na tao ay hindi gustong marinig ito. Agad siyang tumawag ng security inutusan silang huwag hayaang umalis ang sinuman. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag nagsimula siyang magkaroon ng reaksyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib na hihirapang huminga. Walang choice ang ina ni Chan-ki kundi magpa-allergy shot. Si Sojin ay tumatakbo para sa kanyang buhay. Nang makita ang kotse ni Chan-ki tumalon siya at nilock ang mga pinto. Hinabol ng mga security guard. Ilang taon nang hindi nagmaneho si Sojin. Nang paandarin na niya ang sasakyan pinalibutan siya ng mga gwardya. Walang pag-aalinlangan tinapakan niya ito at binilisan ang takbo. Sa gate nang makita ang malalaking bakal na pinto nakaramdam ng kaunting takot si Sojin. Ngunit sa pag-alala sa lahat ng kanyang pinagdaanan determinado siyang tumakas. Saktong dumating si Kang Woo sa gate. Sa pag-alala sa mga matamis na sandali kasama si Kang Woo si Sojin ay nakahanap ng higit na lakas ng loob.
Pinaandar niya ang pedal ng gas at mabilis na pumasok sa gate. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon bumukas ang gate. Sumakay si Sojin sa kotse ni Kang Woo. Hindi niya alam na pinagbuksan siya ng gate ng nanay ni Chan-ki. Alam ang pagiging matigas ang ulo at marahas na ugali ng kanyang anak, umaasa ang ina ni Chan-ki na titigil na siya sa paggawa ng mga pagkakamali. Ngunit madaling sumuko si Chan-ki. Tinawagan niya si Kang Woo, inutusan siyang ibalik kaagad si Sojin. Sinagot ni Sojin ang telepono na nagsasabi na hinihiwalayan niya ito at isinama si Dara. Kung hindi ang kanyang mga krimen ay malalantad sa pulisya. Noon lang napagtanto ni Chan-ki na kinopya ni Sojin ang data mula sa telepono. Siya ay naging ganap na ligaw na walan ng lahat ng kontrol. Ang tanging natitira niyang punching bag para sa kanyang galit ay ang kasambahay. Hindi nagtagal na tagpuan ng ina ni Chan-ki si Sojin sa pamamagitan ni Kang Woo. Matagal na pala niyang alam ang tungkol sa plastic surgery ni Sojin at hindi niya sinasadyang nabangga si Sojin noon. Alam na alam ng kanyang anak kung ano ang ginawa ng kanyang anak kay Sojin. Ayaw ng ina ni Chan-ki na bumalik si Sojin. Ngunit ang tadhana ay bumalik si Sojin sa bahay bilang isang kasambahay. Kailangang hanapin ng ina ni Chan-ki ang telepono. Pinlano niyang sirain ang ebidensya at pagkatapos ay pilitin ang kanyang anak na hiwalayan si Sojin. Malinaw na ang ina ni Chan-ki ay hindi masamang tao, ngunit hindi niya kayang direktang harapin ang kanyang anak. Nakiusap siya kay Sojin na huwag ibigay ang ebidensya sa pulisya, nangako na hikayatin ang kanyang anak na makakuha ng mapayapang diborsyo upang madala ni Sojin si Dara. Para mabayaran si Sojin, inayos din ng ina ni Chan-ki ang trabaho para sa kanya dahil kailangan niya ng paraan para masuportahan ang kanyang anak. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sojin nang pumayag ito. Gayunpaman mayroon siyang isang kondisyon: tanggalin ang kasambahay. Ang isang taong nag-abot sa kanya ng kutsilyo noong siya ay desperado, ang pag-iingat sa kanya ay magdudulot lamang ng mas maraming problema. Nagulat ang ina ni Chan-ki sa tunay na ugali ng kasambahay at agad na umuwi para tanggalin siya. Ngunit pinutol ni Chan-ki ang kanyang ina, sinabing tiyak na hindi ibibigay ni Sojin ang ebidensya. Si Dara ang kanyang trump card. Sa pagtingin sa kanyang anak na walang pag-asa at pagkatapos ay sa galit na kasambahay, ang ina ni Chan-ki ay buong determinadong tumalikod at umakyat sa itaas. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang nasayang na kabataan sa bahay na ito, ikinuyom ng kasambahay ang kanyang mga kamao, nagplano kung paano lipulin ang mga nangiinis sa kanya. Hindi na nakayanan ng ina ni Chan-ki at hinimok itong magbitiw at magpatingin sa therapist. Natarante si Chan-ki bakit magpatingin sa therapist. May nataman lang siya sinong lalaki ang hindi nakatama sa asawa niya. Pagtingin sa anak, tumulo ang luha ng ina ni Chan-ki. Ano ang pakinabang ng lahat ng kanilang kayamanan? Ang nababagabag na pag-uugali ng kanyang anak ay sa huli ay kanyang kasalanan. Umuwi ang ina ni Chan-ki, mabigat ang loob. Lumapit ang housekeeper, iniabot sa kanya ang ebidensyang ipinadala ni Sojin. Natutulog pala siya kay Chan-ki. Para siyang gum na dumikit sa ina ni Chan-ki. Nagbago ang mukha ng ina ni Chan-ki. Ang housekeeper ay kumilos ng walang pakialam, sinabi na kung iyon lang ang katibayan na mayroon si Sojin, hindi niya mapapabagsak si Chan-ki. Kinabukasan gumawa si Chan-ki ng ebidensya, maling inakusahan si Kang Woo ng plastic surgery kay Sojin, isang taong may anxiety disorder, tunay na malupit at walang puso. Pinuntahan niya si Kang Woo at Sojin gamit ang ebidensya, ngunit nakita niya silang mukhang masaya at mapayapa. Yung ngiti sobrang pamilyar pero napakalayo. Hindi komportable si Chan-ki. Masaya sila noon pero ngayon iba na ang lahat. Tahimik siyang umalis. Samantala lalong naging mayabang ang kasambahay, hindi na nagpakita ng respeto sa ina ni Chan-ki. Hindi siya mahal ng lalaking mahal niya at hindi siya tinanggap ng bahay. Bakit siya nagpumilit na manatili? Nakipagkita kay Chan-ki, gumawa siya ng isang walang hiyang proposal. Dahil natagpuan na nila ang ebidensya, bakit hindi ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon? Sisihin ang lahat kay Sojin. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Chan-ki. Akala niya ang pakikitulog sa kanya minsan ay gagawin siyang may bahay ng bahay. Ang kasambahay ay isang masochist. Hindi siya nasway. Tinawagan niya si Sojin, ipinahayag na hindi niya iiwan si Chan-ki kahit na hindi niya maaaring maging mistress. Palagi siyang nasa tabi niya. Kaya hindi pinansin ni Sojin ang babaeng baliw.
Ang layunin niya sa pagpapadala ng video na iyon ay para takutin ng kasambahay si Chan-ki gamit siya para makipagdiborsyo. Wala siyang pakialam kung mamuhay sila ng maligaya magpakailanman. Ngunit sa sandaling iyon dumating ang mga pulis, inaresto ang ina ni Chan-ki para sa pag-uudyok sa thug na salakayin si Sojin. Ang ebidensya ay hindi may kakaila. Dinala nila siya. Nataranta ang kasambahay. Ito ay malinaw na ang kanyang plano. Bago umalis ipinagkatiwala ng ina ni Chan-ki si Dara sa isang kasambahay. Ngunit sa sandaling umalis ang sasakyan ng pulis lumingon ang kasambahay kay Dara. Mabuti na lang at loyal ang dalaga at pinrotektahan niya ang dalaga. Tinawag ni Dara ang kanyang ina. Nang marinig na inaresto ang ina ni Chan-ki nagmadali si Sojin para alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang kasambahay sa pintuan, kumatok ng galit, pinipigilan si Dara na makipag-usap sa kanyang ina. Napagtantong may mali, tumakbo si Sojin pabalik sa bahay. Ang kasambahay ay nagse-lecture sa mga kasambahay na nagsasabing walang pahintulot niya, walang sinuman ang maaaring magpapasok ng sinuman. Mula ngayon siya na ang reyna ng bahay. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinto. Galit na galit si Sojin ngunit hindi siya makapasok. Wala siyang pagpipilian kundi tawagan si Chan-ki na nagbabanta na kapag hindi niya binuksan ang pinto ibubunyag ni Kang Wo ang kanyang plastic surgery. Iyon ang huling trump card ni Chan-ki. Sa wakas ay hinarap niya si Chan-ki na sinasabing ilantad niya ang kanyang kapakanan at mga krimen. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng takot at kawalan ng kapanatagan, nagkulong siya sa banyo. Iminungkahi ng alak at pampatulog kung ano ang balak niyang gawin. Kahit gaano kabalisa ang katok ng kasambahay hindi niya ito pinansin. Uminom siya ng sleeping pills, uminom ng malaking alak at bumagsak sa bathtub. Nakuha ng katok ang atensyon ng kasambahay at si Dara na gaya ng plano ay nakipag-ugnayan kay Sojin. Ito ang huling trump card ni Chan-ki. Gusto niyang magpakamatay para pigilan si Sojin. Siya ang ama ni Dara kung tutuusin. Paano siya hinayaan ni Sojin na mamatay at iwan si Dara sa trauma na iyon? Mabilis na hinanap ni Sojin ang susi ng banyo. Sa tulong ng kasambahay dinala si Chan-ki sa ospital. Nang makita siyang walang malay, nakaramdam si Sojin ng hindi pagkakaunawaan. Ganun ba talaga kahalaga sa kanya ang status niya? Natakot si Dara. Naisip niya na kasalanan niya kung bakit sinusubukang magpakamatay ng kanyang ama. Niyakap ni Sojin ang kanyang anak na durog ang puso. Kahit na gusto niya itong mahulog alang-alang sa kanyang anak, nagpasya siyang palayain ito. Pumunta ang mag-ina sa kwarto ng ospital para makita si Chan-ki na kagigising lang. Binitawan ang kanyang dating kay-abangan si Sojin ay hindi na nagsalita pa. Gusto niyang umalis kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit hinarang ng kasambahay ang pinto. Naisip ba niya na makukuha niya ang gusto niya kapag naghiwalay sila? Si Chan-ki na nakahiga sa kama ay bumantong hininga at sinabi sa kasambahay na palayain si Sojin. Ang mga bata ay dapat kasama ng kanilang mga ina. Tila kahit sa katayuan at posisyon ay gagawin niya ang lahat. Ngunit sa sandaling umalis si Sojin, nagbago ang kanyang kilos. Sinabi niya na ang kanyang pagtatangkang magpakamatay ay nasira ang imahe ng kumpanya at si Kang Wo ang may kasalanan. Ang ospital ni Kang Wo ay katuwang sa kanyang kumpanya at gusto niya ng kabayaran. Hindi siya matutulog ng madali hanggat hindi siya nakakakuha ng pera mula kay Kang Wo. Mabilis na ipinadala ang isang kahilingan para sa 1 bilyong won bilang kabayaran. Kumalat na parang apoy ang balita. Alam ni Kang Wo na gawa ito ni Chan-ki. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isa pang news anchor na isiniwalat ang pagkana ni Chan-ki at kung ano ang ginawa niya kay Sojin. Noon pa man ay gusto ng anchor na ito ang trabaho ni Chan-ki, kaya agad niyang itinuwid ang maling impormasyon. Noon lang si Kang Wo ay nakatanggap ng tawag mula sa doktor na nagsasabing si Chan-ki ay peke ang kanyang pagtatangkang magpakamatay upang manipulahin si Sojin, isang lobo na nakasuot ng tupa. Sasabihin na sana ni Kang Wo si Sojin ngunit natalo siya ni Chan-ki. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang ni Sojin at tinawagan siya. Nakiusap siya na nagsasabing magbabago na siya, itigil ang pananakit ng mga tao at ihinto ang boxing. Ang mga salita ng lalaki ay kasinungalingan. Hindi siya pinaniwalaan ni Sojin. Sa nakaraan hindi mabilang na pagkakataon ang binigay niya sa kanya. Ngunit bilang kapalit nakatanggap lamang siya ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Sa pagkakataong ito kahit mamatay siya hindi na siya babalik. Umuwi si Chan-ki na malungkot.
Tinawag siya ng kasambahay. Matapos ang mga taon ng pag-aalaga ng aso sa wakas ay nakagat na siya. Pero sino ang masisisi niya? Ang bawat isa ay nasa hustong gulang at responsable sa kanilang mga aksyon. Sa sandaling iyon umuwi na rin ang ina ni Chanki. Ang kasambahay ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang pagkakanulo. Sa halip buong tapang at kumpiyansa niyang idineklara na tiyak na siya ang magiging may bahay ng bahay na ito. Nang gabing iyon maingat na dinala ng kasambahay ang pagkain sa basement. Dahan-daang bumangon si Chanki. Gayunpaman mayroon siyang asol na laso na nakatali sa kanyang palso. Malinaw na kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kasambahay sa takot ay nahulog ang tray ng pagkain. Gayunpaman itinaas ni Chanki ang kanyang manggas at nagsimulang maglakad patungo sa kanya hakbang-hakbang. Maya-maya lang dumating ang nanay ni Chanki. Kinilabutan siya nang makitang nagtaas ng kamay ang kanyang anak para hampasin ang isang tao. Noong una sinubukan niyang mga tuwiran sa kanyang anak. Ngunit malamig siyang tumugon na nagsasabi na ito ay isang welcome ritual lamang. Sa wakas na pagtanto ng ina ni Chanki ang kalubhaan ng kalagayan ng kanyang anak. Alam niyang kung magpapatuloy ito hindi may iwasang masira ang bahay. Tinawagan niya si Sojin nagpas siyang ilantad ang mga lihim ng kanyang anak. Marahil ito ang tanging paraan upang maibalik sa normal ang kanyang anak. Sa sandaling iyon hindi pa rin alam ng kasambahay kung ano ang nangyayari. Binugbog kapalit ng posisyon ng mistress. Para sa kanya ito ay tila napakahusay. Mabilis na tumakbo ang kasambahay sa dressing room ni Sojin. Ngunit sa pagtingin sa salamin na pagtanto niyang suot niya pa rin ang uniforme ng kanyang kasambahay. Hindi naman siya mukhang mistress. Dumating ang ina ni Chanki nagbigay ng ultimatum sa kasambahay. Umalis ka na o mas masahol pa mamaya. Nagbago ang mukha ng kasambahay. Hinawakan niya ang leeg ng ina ni Chanki hinihingi niyang malaman kung bakit hindi siya nakilala at kung bakit hindi siya umalis. Parang nakakahawa ang kabaliwan. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Bumitaw ang kasambahay. Dumating ang mga pulis kasama ang magnanakaw. Noon lamang naunawaan ng kasambahay ang mga kahihinatnan. Kahit na habang dinadala sa kotse ng pulis iginiit niya na siya ang may bahay ng bahay. Hindi siya pinansin ng mga pulis na kakaf ang kanyang mga kamay at walang nakatakas. Samantala nakita ni Chanki ang balita habang nasa trabaho. Nalantad na ang peke at mapagkunwari niyang mukha. Hindi na niya kayang harapin ang mundo at sinubukang magpakamatay. Sinundan siya ni Sojin. Siya ay nagkasala ngunit siya rin ang ama ni Dara. Kung umamin siya maaari pa rin siyang magkaroon ng magandang buhay pagkatapos ng kulungan. Nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang anak mula sa ibaba ay sumuko na lamang siya. Nagsimula siyang magsisi sa kanyang ginawa. Pagkatapos magtapat humingi siya ng therapy. Nang maalala ang ginawa niya kay Sojin umiyak siya ng may pagsisisi. Inaani mo ang iyong itinanam. Si Sojin ay hindi na konektado sa kanya. Sa tabi ni Kang Woo sa wakas ay napuno ng init at kaligayahan ang mundo ni Sojin.